Ito ang punto, 6:02. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Nasa 40 milyong Pilipino ang walang nagagamit na malinis na tubig sa buong bansa. Dahil dito, inatasan ng Pangulong Bongbong Marcos ang DENR at mga related agency na bumuo ng Integrated Water Resources Plan o mga konkretong solusyon kung paano makapagbibigay ang gobyerno ng sapat na supply ng malinis na tubig sa milyong Pilipinong walang access sa fresh water. Saan? Sa fresh water. 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 Tignan mo nga naman kakapusan sa tubig ang pambungad natin. Itong background music natin Water World. Kabilang daw po sa mga lugar na natukoy na walang malinis na tubig, walang inuming tubig, ay ang mga komunidad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at maging ang mga malalayong isla. Isa sa solusyon ng DENR sa mga maliliit na island barangays ay bigyan sila ng tubig na pang-inom sa pamamagitan ng desalination process o conversion ng seawater para maging malinis na inuming tubig o fresh water. Fresh water. Yes. Yo. Isyu ng bayan. Katotohanan. Dos Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Ay, ang kainaman kong batsero nitong panahon natin ng tag-init ngayon, hindi tayo pa umaabot, hindi pa. Tayo umaabot do sa puntong kailangan ng water rationing. Oh, di ba? Sa tindi ng init, hindi katulad ng mga nakakaraang panahon, di ba? Yes. Meron tayong talagang kailangang magbawas ng mga water concessionaire ng kanilang tubig na inilalabas. Dahil dyan sa halimbawa, sobrang baba ng level ng tubig sa Angat Dam. Kaya nga, ngayon hindi Wala At, tayong ganun. baka maitawid tayo ngayon Dahil dahil ilang araw na lang. Ilang Tapos araw na na lang. Mayo. Oo, kaya doon sa mga kababayan natin, tuloy pa rin nating sinupin ang ating tubig. Wag mo nang yung kung dati yung mga dating ginagawang maaksaya sa tubig, tuloy pa rin natin ang pagtitipid, para makatawid tayo. Ito lang mga susunod lang na araw, mga 1-2 linggo na lang ito. Totoo 'yun. Baka na tayo, ayos na tayo. Ang tingin ko kung batsero, kahit papaano, malaki ang
malaki ang naiambag nitong desalination, yung treatment plant. Oo, diyan sa Laguna, Sa Laguna Lake. Hindi Oo pala nga. desalination, yung treatment plant sa Laguna Lake. Kasi Oo. ang importante po, yung hindi lamang iisa ang water Ang source source. natin. Mm-mm. Naalala nyo yung, ano ba yung kaliwa kanan dam dyan sa, hanggang ngayon na hindi na... Hanggang ngayon naayos yata, yun. nagmamarcha pa rin yun ng Kaliwa. kaliwa, Ayan. kaliwa, kanan, kaliwa. At saka tuwing makakapusin tayo ng tubig sa Kalakang, Maynila, naaalala na, sayang, dapat pala Oo. nagawa na yun. Tsaka pinagtatalunan lagi ang ano yan. Ito yung namang gagawin. Masama sa kalikasan yan. Ayun, ako. Kailangan balancing act. Pero pagka minsan, kumbatsero, kailangan talaga ng political will. Yan. Oo. Political will Yun ang para kailangan. gawin na isang proyekto na makabubuti sa nakararami. Lalo na dito sa atin. Kailangan talaga may matinding paninindigan kung sino man ang mga nasa posisyon na nagdidesisyon. Dahil kung ikaw ay magiging gullible, mapaniwalain sa sasabihin ng isa, sasabihin ng kabila, naku po, walang mangyayari sa atin. Sa dami ng mga nagsasalita sa atin. Which brings us So our main topic for today, which is love. what is love? Is there really such a thing? Ate, good morning ate. Ateng, tulad na lang tong pinagsalita nila sa Senado. Di ba? Panginoon kong Ang buhay totoo, ito. kumbatsero, ayoko sanang talakayin niya, pero Wala eh. Tama ka. At ayaw, maski man ako, ilang araw na yan. At ilan na yung mga nagte-text sa atin, takot na. Hindi nyo ba tatalakayin man lang dyan sa 2x2, yung PIDEA leaks na yan? May news blackout ba dyan? May news blackout ba yan? Tinan nyo ho nangyari. Eto, ang mga senador, hindi na ho nakapagtimpi. Hindi na ho napigilan ng kanilang sarili kahit pa sa kanilang pagsasalita, alam nilang masusupalpal nila ang kanilang kasamahan na si Senator Bato. Totoo yun. Sa nangyari ho, mga alam natin may tradisyon sa Senado na Kortesiya may kortesiya sila na hangga't maaari wag i-direktahin ang kapwa senador sa sa mga talakayan sa issue. Dito ho kung narinig at napanood ninyo yung hearing sa Senado, hearing ng committee ni Senator Bato. Mga clips na lang yung nabutang. Hindi ko kasi talaga nakukan ako na pasensya ka na Senator Bato. Alam mo naman medyo natutuwa ako kay Senator Bato sa pagiging forthright, etc. Pero nung nakita ko how he handles the hearing, sabi ko, may kapareho to. Yung nag-hearing mag-isa. Yung nag-hearing mag-isa. Dahil nga, kung saan-saan na napupunta yung hearing, wala siyang control Walang control, walang direksyon. Walang direksyon. Sabi ko, ayoko na. Ayoko na. Tsaka doon sa pagbibigay ng napakalaking pagbibigay ng panahon ng Senado, para doon sa isang taong yun, na nagsalita na ho si Senator Jinggoy. Ano sabi ni Senator Jinggoy? Sinungaling yan. Walang kredibilidad yan. Kung ano sinabi ni paniniwalaan ba natin at bakit natin bibigyan ng ganitong ito ayan, nasa video natin. May audio ba ito? Sige nga, paki-play mga UL. Alam mo, ikaw, Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista na wala ka na may ebidensya. Your Honor. Sinasabi galing sa informant. Your Honor. Sandali lang. Can you just let me finish? Ang sinasabi mo, galing sa informant. Ngayon, ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatandaan kung sino informant mo? Ha? Am I correct? Hindi mo natatandaan? Your Honor. Naninira ka lang ng tao eh. Your Honor. Ayun, isang portion. Portion ho yan ng hearing. Kaya pala itong si Senate President Mig Zubiri na hindi man tatahitahimik at hindi man kasala doon sa hearing, nagmo-monitor pala. Biglang lumabas, kumbatsero, at nagpatawag ng briefing at
nagpaalala sa kanyang mga kasamahan sa Senado na maging maingat sa pagsasagawa ng ganitong mga committee hearing dahil nga sa nagagamit daw sa political persecution ng ilang tao. Tapos may mga resource persons na magsasalita, maglalabas ng mga mabibigat na akusasyon nang wala namang ebidensya. Yun ang mabigat sa lahat, kumbachero. At actually, kumbachero, marami tayo mga kababayan na nahahawa tuloy doon. Oo. Nahahawa na kung magbitaw ng mga aligasyon kaliwat kanan, specific, tuturo yung tao ng kung pagsasalita ng kono na wala namang narinig lang kung kanino, gagayahin lang, pinaparot, ang tao doon, paroting. Kung po yun, mga kababayan, ang nangyayari na po sa atin, lipunan ng mga chismoso. Chismosa. Buti sana kung ang sasabihin mo, walang masisirang pagkatao o reputasyon. Totoo yan. Lalo na ngayon, sa dami ng mga yung naglalabas sa Facebook, sa YouTube, mga naging mga instant reporter, broadcaster, commentators, nako, mag-iingat-ingat ho kayo. Eto, mabuti na lang doon sa hearing na yon. Eto, dumating pala si Senator Cheese. Na-miss ko nga si Senator Cheese bigla. Ngayon lang ulit natin nakita si Senator Cheese. Eto, pakinggan ho ninyo at panoorin ninyo yung tagpo kung saan si Senator Cheese na, isa rin sa mga hindi na napigilan ng sarili. Hindi na nakapagtimpit. Sapagkat si Senator Cheese po isang abogado. Abogado. Tapos matagal nang mambabatas. Matagal na kongresista, matagal ng senador. Alam niya ang parliamentary rules, parliamentary procedures. Tsaka rules tungkol sa mga sa evidence, rules on evidence, sa witnesses, di ba? Yes. Eto ho, pakinggan ho ninyo. Panoorin po natin. Our witnesses to tell the truth, the only the truth and nothing but the truth. It is limited only to what he knows based on his personal knowledge. What he knows to be and known to him to be known to be. Hindi naman po pwede po yung testigo magsasalita dito, susumpaan, na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, sinabi ni ganito. Kaya po ngayon, Chairman, nahihirapan, imbitahin ba natin si Pangulong Marcos, imbitahin ba natin si dating Pangulong Duterte dahil binanggit ng ating testigo? Hindi po pwedeng ganon. Limitado lamang ang dapat sabihin ng mga testigo sa nalalaman niya ng personal, na naranasan niya, nakausap niya, narinig niya. Ngayon, kung may sinabi man yung taong yung tao yun ang nakakaalam kung totoo man yun o hindi. Bilang halimbawa, Mr. Chairman, binanggit niya yung kanyang informant, na hindi na niya maalala. He is not testifying as to the truth of what the informant saw or said. Yung informant lamang po ang pwedeng makapagsabi nun, hindi si Ginoong Morales. So kung may papatawag po tayo, yung nakahalubilo niya, kung maalala niya at babanggitin niya, yung informant. Yun! Nadali mo, Senator G. Sapul na sapul sa puso. Heart. Heart na heart ang dating. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. Dos por dos! Dos por dos! Bueno, tunggak na oras. Talaga, pinainit kagad natin ang umaga. Pero doon, kumbachero, kung nakinig lang mabuti si Senator Bato doon. Nakikinig kumbachero dahil nagsasalita si Senator Cheese, nasa kaliwa niya. Isang dokwang lang. Tumitingin pa sa kanya at mukhang tumama naman kay Senator Bato. Sana nga may realization si Senator Bato dito na ang isang testigo ay hindi pwedeng tumistigo sa isang bagay na wala siyang personal knowledge. Basic yun. Hindi doon sa narinig lang niya na sinabi ng ibang tao. Yung taong nagsalita noon, yun ang kailangang humarap. Tama. Sabi nung witness nila, hindi na raw niya matandaan kung sino yun. Isipin mo, ang dami niyang natandaan, pero yung informant niya, hindi niya maalala. Yung sinabi ng informant, natandaan niya, pero yung informant. Kaya nga, yan ang tinatawag na selective memory. Selective memory. Pag-aaksayahan ba ng oras at ng panahon natin
ng gobyerno, ng Senado, yung ganyang klase ng witness? Maliban na lang kung may ibang motivation, kumbachero. Kaya nga sabi ko, hindi na napigilan Oo. ng ilang senador ang kanilang sarili. Oo. Kahit na medyo masaktan, Oo. si Senator Bato, mabait din naman yan Konto. Oo. Binastos na nga ito ni Senator Raffy Tulfo Siya pang Siya pa ang humingi ng sorry Kaya diba? sabi ko, sana nakinig na mabuti si Senator Bato. And I hope there is somewhat a realization doon sa pangyayari na yon. Dahil doon mo ma-appreciate, kumbachero, ang lamang ng isang abogado. Ng isang abogado, kahit na hindi abogado, pero merong kumbaga merong kaalaman sa tinatawag na parliamentary rules at rules on evidence. Pati sa rules of court, di ba? Rules of court. Pero ang pulis, alam din yan Dapat pero sabi nga ni Senator Bato, hindi, naniniwala akong totoo yung ebidensya. Bakit? May butas May puncher natawa ako doon sa butas sa puncher. Ay, nako buhay. Yan ang pinipilit, sinisikap nating maalis sa mga investigasyon na ganyan, na magamit yung Senate inquiry, House inquiry sa political persecution. Jerry Ba, Anthony Taberna, sa Oras po natin. Aji, Mr. Jalom Tang, Lakyam Chapwehun, 6:18 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. CS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Miyerkules sa 8 ng Mayo 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. 29 pesos kada kilo ng bigas. Mabibili na simula sa Agosto. Pagamianda sa Rice Tarification Law, umusad na sa Kamara. Inflation sumipa sa 3.8% noong buwan ng Abril. Ouster plot laban kay PBBM na ibininyag ni former Senator Trillanes, itinanggi ng PNP. Panukalang adjusted mall hours sa Metro Manila, tatalakayin ng Metro Manila Council. High-tech na magnanakaw na wanted sa Korea na aresto sa Cebu. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, magbebenta ang National Irrigation Administration o NIA ng 29 pesos kada kilo ng bigas. Ito po ay sa buwan ng Agosto. Ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen, kukunin ang supply sa 40,000 hectare contract farming agreement na pinasok ng NIA. Sinabi ni Guillen na nasa 100 milyong kilo ng bigas ang tinatayang mapuproduce sa susunod na 3 buwan. Target ng NIA na magbenta ng 10 kilong bag, 10 kilo bag ng 29 na sa 29 pesos per kilo. So yung 10 kilogram na bag na yon ay 290 pesos. 290, oo. Ito raw po ay ibebenta sa Metro Manila, Cebu at Davao. Yan. Yun. Kinukwento sa atin ni Administrator Guillen, tayo, nung pinakitaan tayo ng numero nitong si Administrator,
palibasa ay nakalublob ang paan niyan sa putik. Alam niya sinasabi niya. Oo. Medyo naniwala tayo. Pero mas maniniwala tayo pag anihan na. Pag andyan na. Administrator. Pag andyan na, Oo, administrator. At maniniwala pag nakabili kami ng 29 pesos na bigas. Ayan. Good luck and congratulations! Aprobado na ng House Committee on Agriculture and Food ang panukalang amyenda sa Rice Tarification Law. Layo ng ipinasang substitute bill na maibalik ang kapangyarihan ng NFA na makapagbenta ng murang bigas sa merkado. Target po ng mababang kapulungan na agad maipasa sa ikalawat ikatlong pagbasa ang panukala bago ang adjournment sindiye sa Mayo 22. Bahagyang bumilis sa 3.8% ang inflation o galaw ng presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa nitong nakalipas na buwan ng Abril. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, ang 3.8% inflation ay mas mataas. Ito raw po ay mas mataas doon sa nung buwan ng Marso. Gayunman, pasok pa rin ito sa forecast range ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 3.5 hanggang 4.3% inflation. 6:29 ng umaga na imbag bigat kada kayo amin na po. Agriin kayon, gising na. Binabulaan na ng Philippine National Police ang tungkol sa umanay destabilization plot para patalsikin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Kasunod ito ng panibagong pasabog ni dating Senador Antonio Trillanes kung saan isinasangkot niya sa destabilization plot ang mga matataas na opisyal ng PNP. Mismong si PNP Chief General Francisco Marbil ang nagtiyak na buo ang kumpiyansa ng pambansang pulisya sa liderato ng Pangulong Marcos. Teka, ang itinatanggi ba ni General Marbil ay yung destabilization plot? Itinatanggi niya mismo na may destabilization plot o yung involvement ng nung PNP kanyang ng pulisya. Ng pulisya. Oo. Yun, mukhang yung involvement dapat, ng pulisya. Dapat klaruhin ito ni General Marbil kung may destabilization plot ba o Sa hanay ng PNP. sa hanay ng PNP. O involvement ng PNP sa any disturb move. Ayun. Kasi kung ang pag-uusapan destabilization, meron Meron pong talaga. destabilization. Kabi-kabila may mga nagrarally. May Kabi-kabila mga- may mga nag-organize ng mga movement Oo. at kung ano-ano sinasabi. At meron pa nga nagsasabi na humihikayat sa armed forces to withdraw their support Oo. from the president. Kumusta na kaya si dating Speaker Bebot Alvarez? Oo. Mr. Speaker, mukhang binigyan yata siya ng 10 araw kung batsero para magpaliwanag sa Ethics Committee ng Kongreso. At mukhang isasalang siya sa investigasyon dahil doon sa kanyang sinabi. Alas 6:31 ang ating oras. Mayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mamudiha. Gising na ba kayo? Nga pala, ang ating malakas agent X44, si Sherwin Alfaro ay andyan ho sa gawin ng Tayuman. Sa Tayuman, dyan sa may Tondo, Maynila. Sa Tayuman. Tayuman, siguro malapit to sa Abad Santos. Yes. Ayan, tingnan ho ninyo dyan ng mobile ng DZRH at andyan si Sherwin, baka kayo ang mapili na mabibigyan ng tumataginting na 1,000 pesos. Saan ka pa? Di ba? Nakikinig ka lang tapos magkakaroon ka 1,000. Walang kahirap-hirap. May t-shirt pa tapos mayroong grocery pa. Yun. Ayan, andyan sa Tayuman, Tondo, Maynila, ang ating malakas agent X44. Samantala, tatalakayin na ng Metro Manila Council ang panukalang adjusted mall hours para maibsan ang malalang traffic sa Kalakhang, Maynila. Ayon kay MMC President at San Juan City Mayor Francis Zamora, epektibo ang 11 a.m. hanggang 11 p.m. na mall hours sa Metro Manila na una nang ipinatupad noong Christmas season. Sinabi nito na dapat itong maging standard operating hours ng mga mall para hindi makisabay sa rush hour. Naibabatid na ni Zamora ang panukala kay MMDA Chairman Roman Duartes at pag-uusapan nila ito sa susunod na MMC meeting. Alas 6:33 ng umaga, maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. 3 high-tech na Korean fugitives na wanted sa South Korea sa kasong special robbery ang naaresto sa Talisay City, Cebu.
Ayon kay Randall C., Chief ng Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration, ang 3 sospek ay nasa ilalim ng Interpol Red Notice List dahil sa high-tech na pagnanakaw sa bahay ng kanilang mga biktima. Sinabi ni C na gumagamit ang grupo ng mga tracking device at surveillance device para matunton ang mga bahay ng kanilang magiging biktima. Kapag napasok na nila ang bahay, magkakabit sila ng mga surveillance camera para malaman kung paano buksan ang vault. Una rito na aresto ang isa sa miyembro ng grupo sa South Korea habang 3 ay tumakas patungong Pilipinas. Parang napanood ko na to, kumbachero. Pelikula ba yan? May napanood kasi akong series sa Korea. Yung masama, tumakas papunta sa Pilipinas. Ganun ba? Hindi ba yan si Naalala mo si yung Vincenzo? Si Vincenzo ba yan? Vincenzo? O kaya yung si Vagabond. Vagabond. Si Vagabond. Hinahanap ko yun eh. Wala nang naging karugtong. Meron. Meron ba? Meron ang idudugtong ngayon at ang isa sa mga producer, si Chavit. Chavit Singson, inaabangan ko kaya yan. pala, dito ba may mga sinute ba rito sa Pilipinas yun? Mukhang magkakaroon na ng sequel. Sequel ang Ang Vagabond. Vagabond. Nandyan si Bae Suzy yung maganda. Yung bida. Yung bida. Yung bigyan ng babae. Oo. Yung cute. Yung cute. Si Hein. Si Hein. Hein. Tsaka si Hyunwoo. Si Hyunwoo. Asan na? Ang dami Umiiyak pa rin hanggang ngayon. Umiiyak pa rin hanggang ngayon kasi queen yan eh. Queen of Tears. Queen of Tears. Ayan. Ano ba naman yung mga sinasabi mo? Hais! Amuje! Amuje! Nagbabaga pa rin ang ating mga balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:35. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. ACS Balita. Alas 6:43 ang ating oras. Bahagya pa lang, patuloy sa pagtaas. Patuloy sa pagtaas ang mga Pilipinong sumusuporta sa charter change. Mabuti na lang at kahit na nawala na sa balita itong charter change, umaangat pa rin ang support dito ha. Mula sa 52% pala nung March ay tumaas sa 54% ang sumusuporta sa charter change. Ito po yung lumitaw. Si Mami sabi niyan. Ito po ay ayon sa Tangeray Survey. Ay, magawa ng chocolate yan. Ito, yung sa Quezon. Quezon. Oo. Ay, Doktora Helen Tan. Doktora Helen Tan. Magandang morning. Magandang morning. Hindi, tangerine daw yun. Tangerine. Ito, Tangeray. Tangeray. Tangeray Survey. Baka yan yung Touch Me Not. Touch me not. Touch Me Not. Yung Noli Me Tangeray. Ayan, ito nga yun. Lumitaw na 19% sa mga pabor na ito ang nagsabi ng I strongly agree. Aba. Doon sa 54%, 19% na nagsabi na strongly agree sila. 35% na nagsabing somewhat agree. Agree pa rin pero agree, 8% naman ang nagsabing strongly disagree. Ayaw niya, galit na galit. 8% na lang. Ayaw. Pero bumababa itong ayaw! Bakit? Sumisigaw ng gano'n. Bumababa, 8% na lang. Yung At somewhat disagree. somewhat disagree, 11%. 11%. Mukhang sabi ni Giselle, hindi naman malaman ang natitirang 27%. Kung saan sila. Ito yung, ano sabi doon, undecided. Undecided. Ganun yun. Ibig sabihin, huwag ka na magtampo, Giselle. ibig sabihin, nag-iisip-isip pa sila. Ayun, Ayan, sabi ko nga, kahit na nawala na sa balita itong, dapat change. kasi, baguhin na yan wag na yung chacha. Naging, Pangit ng tsache. naging negatibo ka agad kapag chacha. Pag sinabi mo chacha, political provisions ang
ang pumapasok agad sa isip ng mga tao eh. Baguhin natin yung pangalan. Ano ba pwede? Constitutional amendments. Medyo social kasi ang dating. Total. Oo. Pero basta't economic provisions lang, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Basta't matiyak ng mga mambabatas natin na economic provisions lang ang gagalawin. Abay, sigurado yan. Siguradong susuportahan ng mas maraming Pilipino Merong yan. isang survey ang Pulse Asia na ginawa naman nahanap ko eh. Hinahanap ka. Dito lang yung kahapon eh. Oo. and- Nadukutan Hindi, ka. ito kumbachero, yung ang tanong, ang tanong ay kung papasok ba? Kung papasok ba ang mga dayuhang mamumuhunan dito naniniwala ka ba? Ito ang tanong eh. Oo. Naniniwala ka ba na dadami ang trabaho? Papasok na ibig sabihin yung babaguhin yung laman ng konstitusyon sa ownership ng mga foreign companies. Pwede na sila mag 100%. Yes, kung aalisin yung restriction on Ayun. foreign involvement in the economy, naniniwala ka ba, sabi niya, na magkakaroon ng maraming quality jobs na maraming mataas na sweldo at better benefits? Oo. Sumagot daw po dyan ay 64%. 64? 64%. Mataas ano. Ayan. Naniniwala na yan. 64%. At naniniwala ka ba na pag nawala na yung restriction ay magkakaroon ng better services to stakeholders and customers? Ang nagsabing 56%. Teka muna, baka galit ba yung mga sumagot na yan? Mga ganito. Sumigaw pa? Oo. Tapos, naniniwala ba kayo na pag nawala ang restriction sa foreign investment at darating ang mga foreign capital dito sa Pilipinas, ay bababa ang presyo ng bilihin at serbisyo? Ang sabi ng 55% ay, Tingnan mo na. Yun na nga. Yun na nga sinasabi natin. Ibig sabihin, naiintindihan din ng maraming Pilipino yung benepisyo ng pagbabago ng saligang batas na may kinalaman sa economic provision. itong survey na ito, kumbachero, ay ginawa ng Pulse Asia March 6 to 10. Tingnan nyo March 6 to 10, 2024. Ayun. Talagang tama lang na kahit hindi na pag-uusapan nitong mga nakakalipas na araw at linggo, andon pa rin ang interest ng ating mga kababayan sa pagbabago ng konstitusyon para maiayos na talaga. At napag-iiwanan na tayo ng mga kalapit nating bansa. Ang Vietnam, tingnan nyo. Dati, kailan lang sila nakatikim ng escalator? Doon po kasi tinitikman ng escalator. Tingnan nyo na. Ngayon, napag-iiwanan na tayo. Totoo. Ang Myanmar, kumbachero, kahit na military rule, ang kanilang grabe ang investment sa kanilang lugar. Mapasok ang investment. Ang Cambodia, kumbachero, na puro rice paddies lang dati. Rice field. Ngayon, doon nagpupuntahan ng mga foreign investors kasi wala silang restriction sa pamumuhunan ng mga dayuhan. Pero pagka ang sinabi, magchacha tayo para palawigin ang termino ng mga politiko, ako! Sabay-sabay tayong sumigaw ng no. ACS Balita. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. May makakausap po tayo, may kinalaman sa bigas. Ayan, tama-tama, malapit sa Sikmura. Ang kumbachero, PRISM. Philippine Rice Industry Stakeholders Movement. Sabi nga natin kay Yuel kahapon, meron daw ibang gusto pakausap sa atin dahil masama raw. Magpagaling muna siya. Wala kami ibang gustong kausapin. Ayan, ha? Mamaya yan. Sandali po lamang. Oras natin. Achi, Mr. Jalom Tang, Engineer Tony Nanggel. Lakyam Shapwehun, 12 minutes bago ang alas 7 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent.
kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Ay, si dating PNP Chief John Hart Carlos pala ay nagbe-birthday ngayon. Aba, happy Happy birthday, Chief. bossing. Chief John Hart Carlos, binabati ka ng buong PMA Maringal Class of 1988. At happy birthday na rin kay Attorney Alex Avisado. Attorney Alex Avisado. Ano, hindi pa ba natin papakulong yan? Sino ba yan? May papakulong kami. Pasasa na yan. Meron kaming isang kinasuhan kumbatsero. Dapat talaga kumbatsero ang mga husgado natin ay mabilis ang pagdidesisyon sa mga kaso. Maraming mga kaso kasi nakakamatay na ng Ay, nako, yan. Marami sa atin. nagsampa ng kaso o kaya yung kinasuhan mismo. Yung kinasuhan mismo o kaya yung kinasuhan na wala namang kasalanan, kung ilang taong nakakulong dahil hindi matapos-tapos ang kaso. Paglayo nung matapos ang kaso, para nang naparusahan ng habang buhay na pagkabilanggo, yung walang kamalay-malay, yung inosente. Halimbawa, kinasuhan, ang maximum penalty dun sa ikinaso sa kanya ay 12 years. Mga 12 anyos, ano? 13 taon nang nakakulong, hindi pa nga nasisintensyahan. Hindi pa tapos yung kaso. Isipin mo na. Ako po, Marami pa rin ganun, kumbatsero. Ay, nako. Yan ang dapat natin ayusin. Batsero ng Bayan, Katonying at Ka-Jerry. 2x2. Teka, nasa linya na natin si Ms. Rowena Sadico ng lead convener, founder ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement. Ay, ayan. Ma'am Rowena, magandang morning! Si Ka-Jerry at si Katonying po ito. Magandang morning sa inyo, Ka-Jerry and Katonying. Maraming salamat sa aming sa pag-imbita sa akin at pag-intay sa akin. Okay, kayo nga, naghintay din kayo sa amin sa mahaba naming komersyal. Pasensya na po. Okay naman. Oo, akala ko lang Friday ngayon kasi. Oo nga, ano. Anyway, salamat po. Anyway, kayo po ba, ano ang stand ninyo dito po sa amendment sa rice tarification law? Nung bago po yung deal na ito, nung dati yung RTL, before RTL, actually nabuo po yung PRISM, no, ang Philippine Rice Industry Stakeholders Movement. Ito po yung multisectoral. Nabuo po ito noong 2019 na magkasama-sama muli yung mga stakeholders kasama ng mga farmers at mga rice miller kagaya namin. Halos lahat ay nakiusap sa noon ay Pangulong Duterte na magkaroon ng pag-iisip dito na i-veto ang rice tarification bill at the time. Dahil nga po, lubusang maaapektuhan talaga ang buong industriya na magkakaroon ng liberalization. Sinabi na rin po namin lahat ng mga stand namin na hindi lamang, kumbaga parang hindi ito yung sagot. At kung mawawala ng regulatory function or ng body ay ang ating gobyerno ay magkakaroon ng chaos para pong inano namin sa traffic, di ba, pag kami traffic at walang traffic light at walang traffic enforcer, ano mangyayari? So kanya-kanya magkakaroon ng chaos. And nalulungkot kami kasi ito talaga yung sinabi namin. But then of course, wala tayong magawa kasi nung panahon po na yun. Naging batas. Ginawang batas, February 14, kasama po kami ng mga magsasaka natin. Ako po ay nandun din na nakisulong. No? Pero February 14 na ay dumugo yung aming puso noong time na yon. Pero wala po tayong magawa. So nagkaroon na lang ganito, kailangan natin mag-adapt. Kailangan po natin sumunod, wala tayong magagawa. Pero marami po ang nangyari at nakalipas, nagkaroon ng
maraming importation ang pagbaha ng imported rice. Pero ang mahal pa rin ng Mahal bigas. pa rin ng bigas. Presyo Oho. Ngayon, iba po yung panahon ngayon. Naka-adapt ka na. Pero since last year po, nang nasabi nga natin sa ating Pangulo nung nakaraan, ay ngayon hindi umiiyak ang farmers. Mas mahal at mataas ang presyo na ng palay. Sa ang pagbili ng palay po nung panahon na yun ay 23-25, masaya na yun, 23-25 na yun ng tuyo, ay para na yun sa mga magagandang klase ng variety. So kaya lang, dahil po sa nangyari na kaguluhan din sa world market na simula nang pumasok yung problema sa export ban ng India, doon na po nagkaroon ng problema. So apektado po tayo. So hindi po na protektahan ng batas na ito ang kontrolin yung presyo dahil hindi naman po sa ating factor sa atin po. Yung ngayon po, sa talang buhay po namin ng pagbibigas, maski po yung mga elders, no, ngayon lang din po nagkaroon ng naranasan na anihan ay mataas ang presyo ng bigas, ng palay na sumusulong hanggang 30. So, kahit po sabihin natin na 20% lang po ang importation, 80% po ang local, but then it's influencing the price of the local market. Kasama na rin po yun dahil po although pinakita na may ani tayo, tumaas ang ani natin, pero yung kalidad din po ng ani, manipis po yung mga palay, kaya po yung recovery po nito ay sa halip na 65%, nasa 60% to 63%, mababa. So, yung taas po ng presyo ng palay, pagka po ganun, apektuhan din po talaga. Although sa world market po, from October last year, nung medyo nag-slow down naman, hanggang nag-anihan din po sila bumaba na rin din po ng konti. Pero, anything na yung speculation or anything na nanunood po sa atin ng ating mga karatig na ang mga Vietnam at lahat po na nangyayari dito sa atin. So, pagka po meron ganun, nagbabago rin po. So, mga 2-3 weeks po siguro, nagbumaba na naman po, tumaas na naman po ng $20 to $30 per metric ton ang presyo ng bigas sa merkado. Tayo ang tinitingnan nila kapag medyo Ma'am Rowena, tayo ang Pilipinas ang tinitingnan nila. Oh, medyo magulo sila doon. Kulang sila sa bigas. Taas na natin ang presyo. Pinapanood po sila tayo at pinakikinggan. So parang yun po yung up and down and going back. Eto na naman po tayo. Maganda po yung natutuwa po kami na ngayon po ay bibigyan ng pansin na i-revisit, na magkaroon ng urgent bill para dito. Ngunit, meron lang po kami mga agam-agam na kagaya po yung sinabi namin, yung regulatory body before, ay yung sinusulong namin. Ngayon, iba na. Nagkaroon dahil nga po na nabago na po yung, dati po si NFA po ang lahat doon siya nag-stabilize ng presyo, siya po ang nagbibigay ng mga permits and all that. So ngayon po, dahil nag-open trade, kahit sino na po, sa Lazada, Shopee, andyan, meron kang bigas. Yung layers ng, kahit sino po ngayon, hindi mo na makontrol. Nawala ng traffic enforcer, sabi nyo nga, nawala ng traffic enforcer. Pero sa ngayon, Miss Rowena, ang plano bigyan ulit ng ibalik sa NFA na makapagbenta sila ng bigas, ibalik din sa NFA na makapag-import, mag-import ulit ng bigas. Pero sabi ni Secretary Chu Laurel, pero sa akin, sila lang magdidesisyon. Okay ba sa inyo yon? Yung pagbibalik po doon sa pag-import ng bigas, meron po kasi nasabi doon sa section.
hindi pa ho official kasi Pampalam po naman, ito po ay kampanya work in progress po yan. Although nakapasa na po sa committee level. Opo, ano po agam-agam nyo dyan? Yes po. Ang ano lang po namin dito, meron po kasi silang sinasabi na pwede mag-import naman ang NFA, no? Pero doon daw po bibilin sa accredited importers at CIF landed na declared ng importer. So, gusto ko lang maunawaan ano pa po ba yung nakapaloob dito at importante Yes, po na maintindihan yung mechanism. Ano po ba yung kailan po ba yung emergency power or ano yung mga ganun po, mga malinaw po. Hindi ba kayo na kumbida sa committee hearing? Actually po, supposedly kahapon nga rin ay pupunta ako. Nung Monday po ay nakarating kami, hindi po tayo natawag para magsalita. Tapos nung kahapon naman po, unfortunately, sobrang init po doon. Sa totoo lang, so nagkaroon po talaga ako ng migraine, kaya hindi ko rin po napaulakan yung invitasyon niyo kahapon sa inyong radyo. Ay hindi po ako nakarating. Nagpasabi po ako sana na ngayon. Ngunit natapos po kahapon. So kahapon pa lang po ay so na-cancel na po yung ngayon. So, Pero generally po, ma'am, generally speaking, ang amendment sa rice tariffication law na yung pagsasabatas nga mismo dati, tinutulan na ninyo. Ang amendment, tinitingnan niyo po ba itong makatutulong sa farmers, sa rice traders at pati na rin sa especially sa mga consumers? Doon po sa mga farmers natin, maganda po ito. Dahil po ma-extend po yung RCEP, magkakaroon po ng mas malaking pondo para doon sa ating magsasaka. Dadagdagan po nila yung mga subsidies, no, and etc. So maganda po ito sa pagkakataon to. Doon sa sa consumers din po at syempre ang aim nito ay para mapababa o ma-stabilize kasi sa ngayon po wala po talagang nakatali po ang kamay. Sabi po nila nakatali ang kamay ng ating gobyerno dahil wala po yung function na yon para mag-stabilize dahil ang particularly ang NFA ay para sa buffer stocking lamang for calamities. Sabi nga po namin noon, wala po sigurong makakapagbigay noon, wala pong legal na entities ng businessman ang kayang magbigay o mag-subsidize ng ganun kababa para mabigyan ng presyo na mababa ang ating mga kababayan na NFA kasi buying high and selling low. Patalo. Pero ang kagandahan naman pagka may NFA, gobyerno ang magbebenta, may panabla, may option. Okay. Okay na po. Meron ganon. Okay na po tayo doon. Opo. Kayo po ba nag-i-import? Hindi po kami pag-i-import. So ang Prism po ay local. Meron po tayo mga ang Prism po kasi para po sa kaalaman ng lahat. Ito po ay multisectoral do, kasama po namin lahat ng seed growers, magmula sa seed growers, ang farmers, ang rice miller, ako po yung rice miller, ang mga wholesaler, ang traders po. Meron din po kami kasamang mga importers, retailers and consumer. So binubuo po to. Pero sa akin po personally, hindi na po kami nakapag-import nung simula po nung... Sige, bili na lang ninyo yung bigas ng ating mga magsasaka, lokal na magsasaka, at baka pwede, total naman sinusulong natin. Ganito po, meron pong ginagawa, last na lang po ito at wala na pala kami oras. Yes po. Ang gobyerno po ngayon ay nag-pilot po sila ng contract growing, ang National Irrigation Administration for 40,000 hectares. Baka pwedeng magsanib puwersa na ang gobyerno at kayo po sa contract growing. Yes po. Actually po, we are doing that po. Ang Prism po, ay gagawa po at kasama po dito. Para ang ultimate objective natin ay maganda buhay ng magsasaka at ang maganda bigas rin, ay maganda mura. rin naman ang presyo o mura din ang bigas. Maraming salamat po, Ma'am Rowena. Ma'am Rowena, thank you. Alibad po kami. Maraming po salamat. Thank you po. Maraming po salamat. Magandang umaga Si po. Ms. Rowena Sadicon, ang lead convener ng PRISM.
Mga mga rice traders. Rice traders, pati pala sa mga feeds, feed millers, sila pala may mga members pala sila nun. Pero nung pala, umpisa pa lang, ayaw nila sa RTL. Oo nga pala. Sa rice tarification law. Ngayon, Parang ang sinasabi nila ngayon, see? Kita nyo? I told you. Ayun. I told you so. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules sa 8 ng Mayo 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Kredibilidad ni dating PIDEA Agent Morales kinwestiyon ng mga senador. Tinawag na polluted source. Pangulong Marcos pinatututukan sa DNR ang 40 milyong Pinoy na walang akses sa malinis na tubig. Apat pang opisyal ng PNP apektado sa ipinatutupad na balasahan. Anim na aktivista na dinampot nung Labor Day, nakalaya na. Bureau of Corrections, todo depensa sa strip search sa mga dumadalaw sa Bilibid. Mga persons of interest sa kaso ng pinaslang na negosyante sa Cavite, tukoy na ng PNP. Meron ding 200,000 reward na inilaan ang LGU. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. 7:12 ang ating oras. This time check is brought to you by at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:19 ang ating oras. Ginisa sa pagdinig ng Senado si dating PIDEA Agent Jonathan Morales kaugnay ng umano'y pre-operation report laban kina Pangulong Bongbong Marcos at actress na si Marcel Soriano. Inakusahan ni Senator Jinggoy Estrada na nagsisinungaling at naninira lamang si Morales lalo't hindi naman ito mapangalanan ang kanyang informant. Tinawag pa ng senador na polluted source si Morales na nanindigang siya ang nagproseso ng dokumento kung saan ay nakasaad na nag-drug session sina Marcos at Soriano sa isang kondo sa Makati noong 2012. Alam mo, ikaw Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista na wala ka namang ebidensya. Your Honor. Sinasabi galing sa informant. Your Honor, Sandali lang. Can you just let me finish? Ang sinasabi mo galing sa informant. Ngayon, ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatandaan kung sino informant mo? Ha? Am I correct? Hindi mo natatandaan? Your Honor. Naninira ka lang na tao eh. Your Honor. Si Your Honor Senator Jinggoy Estrada. Pinangaralan ni Senator Chis Escudero ang kapwa senador at chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na si Senator Bato de la Rosa. Kaugnay ng itinatakbo na investigasyon sa PIDEA leaks, sinabi ni Escudero na isang abogado na dapat ay magsalita lamang ang testigo sa isang bagay na meron siyang personal knowledge. Sinabi pa ng senador na hindi muna dapat pinag-uusapan sa investigasyon
ang nilalaman ng dokumento, kundi ang dapat anyang malaman ay kung sino ang bumunot ng papel para i-leak ang confidential na dokumento at kung nasaan na ito ngayon. Narinig ko po yung motu proprio investigation ng chairman. Sabi po ninyo, yung drug haul sa Batangas at yung PIDEA leaks. Ngayon, kung ang posisyon po ng chairman ay authentic yung dokumento, dapat po isama sa magiging inquiry ng komiteng ito ay kung authentic yung dokumentong yun at gaya ng sabi ng chairman, may butas. Hindi po ba yung papel? Dapat po sumentro na po ang investigasyong ito. Sino yung bumunot doon sa folder na pinanggalingan ng dokumentong sinasabi ng chairman na authentic? Ang pangalawang problema po kasi ay hindi lang naman may nag-leak ng confidential na dokumento. Ang issue din po ay sinong bumunot o kumuha ng confidential na dokumentong yon kung kaya't wala na ngayon sa PIDEA. Kung nandun man yun ng simula. Kung hindi yan tinurn over kay Director Francia, sino man ang nakakuha ng dokumentong yon, sino nga ba ang bumunot nun? Yun ang dapat alamin at malaman ng PIDEA at ng komiteng Ang tinig ni Senator Cheese Escudero, samantala, Ang nagbabalik na si Senator Cheese. ang nagbabalik, Yan ang Senator Cheese na kilala natin. Mula pa nung congressman siya, ganyan siya. Talaga. Talim. Nagsabihan naman ni Senate President Migs Zubiri ang kanyang kapwa mga senador na mag-ingat sa pagsasagawa ng mga investigasyon in aid of legislation. Sabi ng Pangulo ng Senado, hindi dapat magamit para sa pag-uusig sa politika o political persecution ang mga pagdinig ng Senado. Binigyan din ng Senate President na chismis o hearsay at walang ebidensya ang testigo ni Senator Bato sa PIDEA leaks hearing. Alas 7:23 ang ating oras. May alok na 200,000 pisong pabuya ang Dasmariñas LGU sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa 3 sospek sa pagpatay sa negosyanteng si Wilson Tibayan sa Dasmariñas City, Cavite. Inilabas na ni Mayor Jenny Barzaga ang mukha ng isa sa 3 persons of interest na nakuna ng CCTV sa kanilang isinagawang backtracking. Sa panayam ng DZRH kay Dasmariñas Chief of Police Lieutenant Colonel Julius Balano, kinumpirma ng asawa ng biktima na ito nga ang nakitang sumusunod sa kanila bago nangyari ang insidente. Alas 7:24 na ng umaga, pinatutugunan ng Pangulong Bongbong Marcos sa DNR at iba pang ahensya ng pamahalaan ang kawalan ng akses sa tubig ng 40 milyong Pilipino. Sinabi ni Environment Undersecretary Carlos Primo David na umaasa pa rin ang milyon-milyong Pinoy sa bukal, sapa at tubig ulan. Mahigit 7,600 isla niya sa bansa ang walang formal at matinong water supply. Sinabi ni David na tinawag ng Pangulong Marcos na hindi katanggap-tanggap na ganito pa karami ang walang maayos na supply ng tubig lalo sa Mindanao at iba pang island communities. Plano ng DNR na gumamit ng modular desalination system o ang pag-convert ng tubig dagat para maging malinis na inuming tubig. May panibagong revamp sa PNP. Si Special Action Force Director Major General Bernard Banac ay ililipat na ngayon sa Directorate for Police Community Relations simula ngayon. Papalit kay General Banac sa SAF si Southern Police District Director General Brigadier General Mark Pespes. Napapalitan naman ni Police Colonel Leon Victor Rosete. Samantala, papalitan naman ni Police Brigadier General Dindo Reyes si Rosete bilang Acting Director ng Police Retirement and Benefit Service mula sa Directorate for Controllership. Sinabi ni PNP Information Office Chief Police Colonel Jane Fajardo na wala nang magiging malaking balasahan maliban kung may magre-retiro. Alas 7:25 na ng umaga, ipinagtanggol ni Bucor Chief Gregorio Katapang ang pinatutupad na strip search sa lahat ng operating prison and penal farm ng ahensya kasunod ng pagdami ng mga dalaw na nagtatangkang magpuslit ng droga na itinatago sa maselang bahagi ng katawan. Kasunod ito ng reklamo ng 2 ginang na asawa ng mga political prisoner matapos sumailalim sa strip search ng bumisita sa NBP sa Muntinlupa. Mula October 2023 hanggang March 8, 2024,
nasa 30 dalaw na ng PDL ang nahuling nagpuslit ng kontrabando tulad ng illegal na droga at sigarilyo na nakatago Sa? kanilang private parts. Ayun. At ang iba naman ay tinatahi pa sa underwear. Hindi ba ito yung Oo. binalita lang natin noong isang araw? Oh, inilagay sa ari Yung yung ano. pinag-squat, kaya nga natawa pa si Uncle Sam, si Ombudsman Samuel Martires. Sabi niya, matindi rin naman yung luwag ng ng pagkakalagay. ng pagkakalagay. Umisquat ay Nalaglag. nahulog. Kaya doon sa mga dumadalaw, ano nyo na, ihanda nyo na ang sarili. Oo. Sarili nyo. Sa Ba't sa hindi ba ganyang natatamaan frisking. ng kanyan, ng x-ray o walang x-ray machine doon? Ewan ko, meron man siguro. Baka metal detector lang. Di ba nung nakaraan, pumasok ka nun, metal detector? Metal detector, tumunog nga eh. Sa akin nga, may dala ako, hindi tumunog. Ganun? Oo. Ako naman, walang dala. Walang dala. Tumunog. Tumunog. Kaya mas mainam yung May dala ka. physical check, kumbachero. Magdala ka na lang para hindi tumunog. Teka muna, mamigay muna tayo ng pera. Sige nga. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tanong! Talaga nga bang taga-subaybay ng DZRH ang nahuli ni Sherwin Alvaro? RH6, Sherwin Alvaro, go, go, go! Yes, dito sa Tayuman, Anthony at Jerry, talaga mapapatayuman ka kapag nahuli ka dito sa ating Mas Malakas Promo na nakikinig o nanonood sa DZRH. Dahil ngayong umaga, mantakin mo dito lang tayo nakakita ng puno na nagbubunga ng binto. Puno ng sampalok, nagbubunga yun ng binto, t-shirt tsaka ng short pants. Yan lang. Sinampay, ginawang sampayan. Pinasampayan yung puno ng sampalok. Pero unang nahuli natin ito si Nanay. Lourdes El Saba. Si Nanay Lourdes. Nanay Lourdes, palagi kang nakatune in sa DZRH. Opo. O, tignan nyo naman. Ano ba yung tinitingnan ni Nanay Lourdes? Nakikita niya yung sarili niya? Nakikita ba niya sarili niya? Talagang tutok na tutok sa DZRH. Talagang hindi maputok na sa mata niyan. Ayan, tinan mo. Kita mo. Yan, tutok na tutok sa panonood. Ayun. Nanonood na ng DZRH. Ayan ang mga talagang taga-subaybay ng DZRH. Walang tuknat ni Kurap. Hindi gagawin para lang magmaalit sa DZRH yung kanilang mga mata. At matagal na kayo nakatune in sa DZRH? Opo, matagal na. At sino paborito yung announcer tuwing umaga? Si Jerry Baha at saka si Anthony Taberna. Jerry Baha, Anthony Taberna. Anong paborito yung programa tuwing umaga? 2x2. Ito, meron kayong 1,000 pesos. Yay! At lalo kang gaganda, Nanay. Alam mo, Talagang, maganda ka. Sherwin. Inaanyo huyat, tignan mo, may echo tayo. May echo. Sherwin, talagang ayaw kang tingnan. Nakatutok talaga doon sa kanyang monitor. Patayin mo na raw. Hinaan na. Alisan na yung volume. Panigurado, mamamatay sila sa ganda mo. Dahil kapag nakita nila kasuot ka ng t-shirt. Thank you. Diba? At meron ka pa na regalo na grocery bag mula sa DZRH. Salamat. Ayun. Maraming salamat DZRH. Ano sabi mo kanina? Kasi hindi daw siya naniniwala na nagbibigay tayo ng pera Kala ko wala lang Kala niya, lokohan lang. Natuwa ako na makita kong sasakyan nila na DZRH. Ayun. Hindi, ngayon, nakita na niya. Naabutan na siya. Nakita nyo na, anong masasabi nyo? Maraming salamat. Totoo pala. Salamat din po sa inyo, ha? At Totoo. magpasalamat dito sa paboritong announcer, si Anthony at si Jerry. Anthony at sika Jerry, maraming salamat. Hindi, totoo po pala yung pera. Totoo. Keep up the good work. Thank you po. Kasi si Mami, namamasukan siya dito sa White House. Ito yung White House sa likod niya. Ayan, White House.
siya yung nagtatrabaho dito. Natsempohan natin na nagpapatugtog sila ng DZRH dahil ano mga paborito ng programa sa DZRH bukod sa 2x2? Mga drama. Ayun, mga drama. Drama pa rin talaga eh, no? Oh, pero takot na takot daw siya doon sa sa gabi ng lakim. Ayok pagsuot yun. Ayaw niya daw siya. Natatakot daw siya sa gabi ng lakim. So ako lang isa natakot. Ako parang na-imagine ko kasi. Pero katindi yung imagination ni Nanay habang nakikinig ng radyo. Taga saan talaga si Nanay Lourdes? Taga saan talaga? Ano probinsya? Taga Antique po. Antique. Ayan naman. Takot na takot siya sa mga gabi ng lagim talaga. Okay. Kaya naman, lagi tumotor sa DZRH, baka kayo nasusunod nating winner sa DZRH Mas Malakas Promo. RX number 6, Sirwin Battle para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Susunod! Ito po. Sino itong komedyante, sikat na komedyante na inakusahan ng kanyang misis na isang pabayang ama? Oh, ganun. Oo, medyo galit itong misis. misis. Pabayang ama raw ito. Panayang patawa pero pabayang Pabayang ama pala. Oh, ganun ha. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. alas 7:32. This time check is sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:40. Eto na sila! Metro Manila ngayon. Metro Manila ngayon. Eto na ang salimbayang report ng ating mga RH reporters. Unahin natin ang good news. Aba, meron daw good news dyan sa may Kalentong Market. Merong nararamdaman ng bahagyang pagbaba sa presyo ng bigas. Aba. Totoo ba ito? Pero RH52, Ediel Parosa. Kami na dyan. Jerry at Anthony, nararamdaman na umano sa Kalentong Public Market dito sa Mandaluyong City ang unti-unting pagbaba ng presyo ng bigas gaya ng lumalabas sa report ng Philippine Statistics Authority. Ayon kay Mang Alfredo, isa sa mga katiwala ng bigasan sa palengke, bumaba na sa 50 pesos kada kilo yung dating 60 pesos na maalsang bigas nitong entrada ng taon dahil ito sa epekto ng anihan na nagsimula nitong katapusan ng Pebrero at inaasahan umanong bahagya pang magpapatuloy kapag walang nangyaring sakuna o kalamidad sa kinukuhaan ng kanilang tindahan. Pero sa pag-ikot ng DZRH News, 50 pesos pa rin talaga ang pinakamurang bigas sa pamilihan. Paliwanag ng isa sa mga may-aring si Ma'am Marilyn, hindi sila makakuha ang bigas na pwede sanang ibenta ng 45 pesos per kilo dahil hindi sila sigurado sa kalidad o baka malugi sa kanilang mga customer. Pakinggan natin sila. Siguro sa magandang ani siguro, kaya medyo nagmura. Apo, meron po sana. Kaso lang po, baka mamaya, katulad po ng dati, hindi namin maibebenta. Batay sa datos ng PSA, bagamat bahagyang bumilis ang inflation rate sa 3.8% itong Abril, bumagal naman ng kaunti sa 23.9%, mataas pa rin itong rise inflation mula sa 24.4%. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Thank you, Adniel. Samantala, meron daw SUV na may diplomatic plate number dumaan sa EDSA busway. Oh, anong masama? Dumaan lang. Tumakas. Yung hinuhuli siguro. Tumakas. Teka muna. Ba't sila natatakasan? Paano ba sila natatakasan? Saka meron ako isang tanong dyan, Val. Paano nyo na siguro ang diplomatic plate yan? May mga locator na parang diplomatic plate din ang gamit eh. Di ba ganun ba? Iba yung plaka nila, special plate din. Baka naman locator sa Subic yan. O kaya sa Clark. Alam niya natin ang balita mula kay RH5 Val Gonzales. Come in, Val! Jerry at Anthony, umarurot patakas ang isang SUV na pinara matapos na tumahan sa kapa ng EDSA Pascarcel. Sa report ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIG, nangyaring pagtakas ng SUV
na may diplomat plate number sa EDSA northbound ng Ortigas Bus Station. Ano number? Ano number? Hindi binigay ng mga tauhan ng SAIC, pero kung makikita dyan sa video, may takip eh. May takip nga eh. May takip. Tinakpan eh. Ayan nakikita mo yung gumuguhit na yun, no? Ayun, tinakpan, no? Blurred. Galing naman nung editor, oh. Yung bang driver na yun ang nag-edit din? Mga tauhan na ng NMDA dahil may camera. Isang Land Cruiser na itim. Correct, oo. At yan sa kuha ng CCTV video na yan ng MMDA, makikita ng tinara ang pagdaan ng itim na SUV. Subalit, imbis na tumalimat tumigil sa mga otoridad, ay nagdiretso ito patungo ng Santolan. Sa CCTV monitor ng MMDA, umarurot at mabilis pa rin ang takbo nito hanggang sa tuluyang mawala sa kamera. Dahil dito ay nakikipag-ugnayan na sa Land Transportation Office ang SAIC at MMDA para hilingin na tukuyin kung sino ang may-ari ng nabanggit na sasakyan para ma-issuehan ng show cause order. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Thank you, Val! Samantala, naku, sa Caloocan, meron daw 2 namatay dahil sa sobrang init. RH23, Edwin Duque. Come in, Edwin! Tama, Kajeri Katunying, 2 na yung naitalaga namatay hanggang kagabi dahil sa heat stroke sa barangay 86 dito sa Caloocan. Ay dito kay Kagawad Arlene Poncardas, di na kinaya ditong si Evelina Francisco Oriete. Yung sobrang init hanggang sa ito'y makumatos at mamatay. Kabilang sa namatay kagabi sa MC Hospital si Randy Treyes, 40 years old, isang barangay tanod ang nakumatos din hanggang sa tuluyang mamatay. Ang problema ngayon ng pamilya ay malaking bill sa ospital kaya hindi pa rin mailabas hanggang ngayon. Umabot ng 51 heat index ang init ng panahon ng atikihin ng 2 biktima. Umapila ngayon ang tulong sa City Hall at sa ilan pang mga barangay opisyal ng pamilya ni Tres para mailabas na sa ospital at malamayan na umano ng kanyang pamilya at ng iba pang mga kasamahan. Wala pa rin dito sa Caloocan, ako pa rin sa RS-123. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Thank you, Edwin. Thank you, RH Reporters. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Yeehaw! Ay, si Kasoji Jimenez meron daw nagbe-birthday na anak si the third niya. Soji Jimenez the third. Yung tatay ni Sakyo. Tatay ni Sakius. Happy birthday. At ka-birthday mo pala, Soji the third. Itong si Engineer Erwin Victolero. Engineer Erwin Victolero, birthday mo pala, wala ka man lang kakibo-kibo. Buti na lang at naibuko ka nitong si D.E. Aris Ramos. D.E. Aris Ramos, maganda morning. Gayon din kay Kuya Obet Imperio at kay si ating Lloyd Abusa pala sa September pa ang birthday. Ang dami na yata bumati sa kanya. Hindi ba, sa September pa ang birthday ni ating Lloyd Abusa ng DPWH sa Quezon City. Ito pala yung plate number, kumbachero, 26287. 26287. Yan, ganyan ba? Yan ba yung diplomatic plate na sinasabi? Itanungan natin sa itanungan natin kung diplomatic plate yan. Oo nga. Yan i-timbre nyo na yan sa LTO. Ninong Dong Tolentino, magandang morning at kay Congressman Doming Mariano. Kong Doming. Ubus na yung mangga namin. Ang lakas mo naman kumain ng mangga. Namimigay ako. Hindi naman katulad mo. Bibigyan mo ako kalahating pisngi lang. Isang linggo lang, ha? Isang pisngi lang sa buong isang linggo. Kuyang Boy Fabian. Magandang morning. Ang World Red Cross and Red Crescent Day daw pala.
Ang sungit, isang pisngi, isang linggo. Isang linggo. World Red Cross and Red Crescent Day na may temang Keeping the Humanity Alive. Isa raw po ang Philippine Red Cross sa 171 national society sa buong mundo na nagko-commemorate ngayon, sabi ni Edison. Ayan, thank you. Kaselo Lagmay. Kaselo Lagmay. Magandang morning. Eto na. Sino ba ere? Sino ba yung comedian na binansagang pabayang ama ng kanyang sariling misis? Ito bago mo lang tawagin si Tita Morley, may dalawa na pala namatay dyan sa Caloocan dahil sa na-report ni Edwin. Ni-report ni Edwin yung isa pa raw pala ay tanod. Oo. Mainit na pala ngayon ang politika dyan sa Baka Caloocan. dahil dun. Baka kayo nangangampanya na, kaaga-aga pa ha. Buti na lang may lumitaw na survey. Putputan pala dyan, kumbachero. Putputan pala dyan sa Caloocan. Ang para sa pagka-alkalde. Meron akong nabasang survey. Ito pa lang si Senator Antonio Trillanes, nakaka 9% na. Nakaka 9% na dyan sa dahil may nagsasabi, tatakbong si mayor sa Caloocan si Senator Trillanes. Yung incumbent si Mayor Along. 85% daw. Aba, putputan. Dikit pala. Dikit pala. Kakagulat ha. Kaya medyo palagi ko nakabahan na si Mayor Along. Nakaka 9% na si Panginoon. Baka naman nang-Alaska lang kayo ha. Nang-Alaska lang kayo ha. Kayo talaga napaka niyo. Huwag kayong 85 saka 9. Dikit na dikit eh. Pambira kayo. Ay Ma'am Eileen Osorio. Si Ma'am Eileen yung may-ari ng Wilcon, kumbachero. Ma'am Eileen. Ma'am Eileen. Birthday pala ngayon. Happy birthday. Kumusta ba kay Kuyang William Bello? William Bello. Sabi ng kanyang mister na si Christopher Osorio na laging nakatutok. 24 oras. Sino ba yan? Iatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning ka, Cherry at Katuni. Well, pinuntahan ko sa Santa Cruz, Laguna ang dating asawa ng comedy actor na anak ni Dolphy, na si Dolphy Jr. na nagpipreach ngayon sa mga iba't ibang lalawigan. Well, sa totoo lang, matindi ang sama ng loob ni Regina Prior sa naturang komedyante dahil naging pabaya ito sa kanyang mga anak. Hindi daw ito nakakatulong at bagkos ay nagpapasakit pa ng kanyang damdamin dahil sa ginagamit umano ang naturang dating aktres sa mga preach o pagtuturo ng kabutihan nitong si Dolphy Jr. Kung matatandaan, pagkatapos lumaya noon sa Muntinlupa si Dolphy Jr. Ay nagbibigay ito ng preach sa iba't ibang lalawigan at nagpapatuto sa kanyang pagbabago. Kaya lang ang ikinagsasama ng loob. Naging pastor ba? Naging pastor ito. Ang kinasasama ng loob ni Regina, ginagamit na raw siya at puro kasinungalingan daw ang mga pinagsasabi, ay hindi pa rin daw ito nakakatulong sa anak niyang may sakit ngayon. Yan ang ating DZRH Showbiz News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Babu! Pangunahing balita sa sports. Sa ating sports news na hinahanap ko pa, binigla mo ko eh. Giniba na. Kala ko kasi wala na eh. Giniba ng Minnesota Timberwolves ang Denver Nuggets sa NBA Western Conference semifinals. Umataw po sina Anthony Edwards at Karl Anthony Towns ng tig 27 points para sa 106-80 na demolisyon ng Minnesota sa Denver. Nabaon ang Nuggets sa halftime 35-61 na pinakamalaki nilang halftime deficit sa isang home playoff game sa franchise history. Tuloy ang iniwan ng Timberwolves ang Nuggets sa 82-60 papasok sa ikapat na quarter ng laro. Tuwan-tuwa naman ang mga fans ng Lakers dahil naiganti na sila ng Minnesota. Ganun ba? Pangunahing balita sa kalusugan.
Sa ating health news, pero bago ko lang basahin ito, kumbachero, gusto ko lang sabihin na ito po'y babasahin ko lang. Wala po akong kinalaman dito at ito po'y sinulat ni Giselle Recaport. Grabing disclaimer yan. At may imprimatur ni Mother. Mother. Ito lang, para malinaw. Para lang klaro. Mas maaga daw na namamatay ang mga bisexual at lesbian kaysa sa mga babaeng heterosexual. Ano say mo? Wala, nakikinig lang ako. Basta ako wala rin ako kinalaman, nakikinig lang ako. Nakikinig ka lang, ha? Sa pag-aaral mula sa Pilgrim Healthcare Institute, lumitaw na 37% na mas batang namamatay. Mataas yun, ha? 37% na mas batang namamatay ang heterosexual women at 20% ang lesbian women. Paliwanag ng mga siyentista, bunso dito ng social stigma. Ayun. Social stigma, prejudice at diskriminasyon na nararanasan ng mga nabanggit tungkol sa kanilang sexualidad. Ayun, emotional, psychological ang kumbaga epekto sa kalusugan ng kanilang ng discrimination and social stigma. Hindi dahil sa sila'y dahil sa ganon, yun ang kanilang preference. Kaya sila madaling maagang namamatay. Nagdudulot umano ng toxic social forces na ito ng chronic stress at unhealthy coping mechanisms na nauwi sa pagiging vulnerable sa health illness at premature mortality. Nagatid po ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. RH number 1. Tony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Hi! Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Kaya para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Oy, mukhang nagtagpo na si Aling Maria Aranda at saka yung magdadala sa kanila ng bubong. Ng bubong ng Cherry Loom. Ng Cherry Loom. Busy kasi si nanay, nananahi daw siya. Aba, Nanay Maria, alam mo naman, malapit nang magtagulan. Oo. Asikasuhin nyo na yan. Ayusin na yan. Na-deliver ba ni Kuyang Elmer? Yung mga Kuya Elmer meron silang parang distributor sa area na yon. Pinagtagpo na natin, kumbachero. Nakausap ko si Nanay Maria. Nanay Maria, alam nyo na gagawin nyo, ha? Ay, nabahala dyan, ha? Pagka may kulang pa, andito si Jerry ba? At happy 32nd anniversary na rin po sa Cherry Loom dito po sa Mileage Asia Corporation, roofing the nation with Cherry Loom. Yun! At kumusta naman yung ating mga si John? Hirap na hirap daw siyang magpabook dyan sa ASEA. Talaga? Talaga. Lagi daw fully booked dyan sa ASEA. Birthday pa naman ni Bailon. Ngayon! Ang birthday niya hindi ngayon. Sa Lunes. Sa Lunes pa. Kuya Romel City, ang ganda-ganda kasi niyang ASEA sa Subic. Para pa lang si General Wes Raimundo Ubingke. Sa Biyernes daw ang birthday, sabi ni Kuyang Els Bartolome. Congratulations din in advance sa pagkaka-appoint sa kanya bilang hepe ng Directorate for Intelligence. Yun! Ayan, Bailon ngayon, ikwento mo sa kanila pagka natuloy ka dyan sa ASEA, yung napakagandang infinity pool ba dyan? Oo, infinity pool. Infinity pool. Tapos pagka nagsawa ka na sa kalalangoy sa infinity pool, pumunta kayo ni Chia dun sa dagat. Sa dagat. O ayan, napakaganda. Pati po ang mga silid dyan, napakaganda at matindi dyan. Pag nagutom kayo, hanip magluto yung kanilang chef dyan. Si Chef, ano nga alam ni Chef? Linda? Si Chef Linda. Si Chef Linda. Panalo. Panalo. Ang sarap ng luto. Pagpapunta ka naman doon at nakakita ka ng magagandang farm dyan, may mga gumagapas dyan, picture mo, pitikan mo na kagad Bailon ngayon. Dahil? Dahil sa tuloy-tuloy naman yung photo contest ng PAGCOR. Ayan. Ang tema,
this Harvest year. time. Harvest time. Ayun, no. May chance kayong manalo dyan ng 100,000 pesos. 8 yan, ha? 8 Oh. yung mananalo ng 100,000 pesos. Yung conventional at drone category, 50,000 pesos ang mapapanalo na nun. Aba, Marami yun. Matindi. 16. Matindi. Oo. Kahit 16 years old, pwedeng sumali dito at pwede nyo pong isabit ang inyong entry hanggang July 31, 2024. Okay, this one's for Gabby. Tindi kumbachero nitong ipinakita mo sa aking headline story, banner story ng pahayagang Manila Times. Westcom Chief, nakalagay ho rito sa, Westcom Chief agreed to China's new model. Mabigat ho itong aligasyon na ito at kung babasahin ninyo yung istorya, galing yung claim ng China, galing ho sa isang conversation, isang telephone conversation. Matindi. Ano ho ang ipinakikita at pinatutunayan nito? Meron silang wiretapping na ginagawa sa atin. Sa mga sa opisyal ng gobyerno natin. Oo. At wala silang kagatol-gatol na ito'y ipinakita bilang ebidensya. Ebidensya doon daw sa kanilang bagong gentleman's agreement na binabanggit at new model daw po ng ating pamahalaan sa China sa pagharap sa mga issues sa West Philippine Sea. Ganun na nangyayari. Ito na mo, nangyari ngayon, nag-leave muna itong si Vice Admiral Alberto Carlos ng Westcom. Nag-leave siya dahil nga dyan sa nilabas na dahil sa ganitong tape conversation umano. Telephone conversation umano. At sa pahayagang Philippine Daily Inquirer, tingnan nyo, ito naman ang banner story. Senators probe Pogo spy ops. Ganun din. So yung pagpunta po ng mga Chinese dito na yung iba po ay kino-question ang bilang at yung mga pamamaraan, apparently meron po silang spy operation dito sa Pilipinas. Ginagamit ho ang ilang mga nagpapanggap na puguan sa kanilang operasyon, hindi lang sa internet fraud, kundi pati na rin sa cyber attacks on state o government agencies. Kailangan nung gumilos din talaga ulitin lang natin, pamahalaan kumbachero, natin. ito, tama ka dun sa termino mo, walang kagatol-gatol. Ipinagmalaki pa nila that they have a tape phone conversation with a government official. Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. So nakikita na natin, unti-unti na nating napapatunayan yung mga dating pagdududa natin. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na. Bye! Happy weekend! Woo!